Part 9. Wow! Kung naging lalaki ako, mai-in-love na talaga ako sa'yo. Pabirong sabi ni Christine pagkatapos mag-perform ni Stella sa stage. Loko ka. Eh di parehas na kayo ng kuya mo na dalawa ang katauhan. Kinikilabutan ako sa'yo. Biro ni Stella dito. Nakita niyang palapit ang kapatid nito. Nakangiti. Nakangiting panalo. Hello dear. Hindi ko ini-expect na ganun ka pala kagaling. Kaya nakuha mo agad ang boss ko. He wants you to sign a contract with us. Masayang sabi ni Jana sa kanya na ikinagulat niya. Talaga? Gusto ng boss mo na kumanta ako rito? Masayang tanong niya sa kapatid ni Christine nang lapitan siya nito. Gusto tuloy niyang makilala ang boss nito. Gusto niya rin ang pagkanta. Ngayon ay parang nagkaroon siya ng lakas ng loob. Lalo na nang marinig ang palakpakan ng mga tao pagkatapos niyang kumanta. Napakasarap sa pakiramdam. Yes dear. Hulog ka ng langit. Alam mo ba yon? Hindi bad trip ang boss ko at ngayon lang siya nagka-interes sa mga artist niya rito at tinapos pa niyang panoorin. Oh my God! Masayang kwento nito. Ganon. Eh kailan daw? Nahihiyang tanong niya. Ikaw dear. Gusto mo ngayon na? Baka magbago pa ang isip mo. Lagot ako kay boss nito. Come. Inakay siya nito paakyat ng hagdan. Sumunod din si Christine sa kanila. Napalingon siya sa kaibigan nang kinalabit siya nito. Ngumuso ito. Sinundan niya ang direksyon ng nguso nito. Napakunot noo siya nang matanaw ang mesa nila Zek. Kumaway yung Axel sa kanya. Ninitian niya na lang ito ng matamis. Hindi niya napansin ang presensya ng boss. Baka kasama si Ma'am Lorraine. Pero agad nahawi ang harang sa kinaroroonan nito nang umalis ang dalawang lalaking nakatayo. Oh. There he is. Anang isip niya? Kanina pa ba sila rito? God. Napanood ba nila ang pagkanta ko? Ano namang ginagawa ng mga ito rito? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Napatingin ito sa kanya. Blanko lang ang ekspresyon ng mukha nito. Maya-maya ay napakunot noo ito nang kumapit siya kay Jano. Sinubukan niya lang naman. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Agad na binawi niya ang tingin sa grupo. Napangiti siya sa sarili. Ayan na naman siya. Hoping. Napatingin tuloy sa kanya si Jano. Matamis niya lang itong nginitian. Hindi na niya nakita ang boss niya nang makaakyat na sila sa pangatlong floor. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Pumasok sila sa unang pintong na bungaran. Napansin niya ang pangalan na nakatatak sa pinto. Ito na pala ang opisina ni Jano. 4 na pinto lang ang naroon sa taas. Itinuro sa kanya ni Jano ang opisina ng boss nito. Tiningnan niya ito pero nakasara. Nang hinayang naman siya. Si Christine ang huling pumasok kaya ito rin ang nagsara ng pinto. Marami silang pinag-usapan ni Jano pagkatapos magpirmahan ng kontrata. 3 beses sa isang linggo siya pwedeng mag-perform. Flexible ang oras kaya okay na okay sa kanya. Hindi muna siya uwi ng Valenzuela kapag may gig siya. At least isa sa mga nasa bucket list niya ay natupad. Isang maagang regalo para sa nalalapit niyang kaarawan. Nauna sila ni Christine na bumaba dahil pinatawag si Jano ng boss nito. Hindi niya nakita kasi sa telepono lang nito nakausap. Nandun pa rin ang grupo nila Carlo pagbaba nila. Dumiretso sila sa counter at umorder ng ladies drink. Nakaisang lagok pa lang siya nang may lumapit na waiter na may dalang kupitan ng alak. Ma'am. Pinabibigay po ng lalaking nasa table 4. Anito at tiningnan ang lalaking nagbigay. Kumaway si Zek. Sinamaan niya ito ng tingin. Nakatingin din pala ang boss niya. Pakibalik sa kanya kuya. Baka kamo may lason. Gusto ko pang mabuhay. Tumalima agad ang waiter pabalik sa table ng mga ito. Natawa tuloy si Christine. War kayo ni Sir Zek? Natatawang tanong nito. Yes. Tipid niyang sagot. Pero maya-maya ay bumalik ulit ang waiter at may dala ulit na alak. This time ay iba naman ang nagbigay. Si Axel. Tinaas nito ang hawak na kupita para sabihing sa kanya galing. Ayaw naman niyang mabastos ito kaya nginitian niya ito.
Kinuha niya ang alak na hawak ng waiter at tinaas din sabay inom nito. Napaismid siya sa lasa. Alam niyang asar na si Zek sa ginawa niya. Paepal kasi ito kaya alam niyang inis na ito dahil hindi niya pinapansin. Kitang-kita niyang napailing ito. As usual. Nakatunghay lang ang boss niya. Dude. Binalik niya ang tingin niya sa counter. Palapit si Sir Zek Stella. Nangingiting pagbulong ni Christine. Naikwento na niya kasi kay Christine ang ginawa nito sa pinsan niya kaya hindi na ito nagtatanong kung bakit galit siya rito. Hayaan mo siya. Nakangiting sabi niya. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Hindi niya ito pinansin hanggang magsawa at bumalik sa table nila. Napahagik-hik si Christine na tumingin sa kanya. Nilingon niya ang table ng mga ito. May lumapit sa mga ito na lalaking matangkad. Maya-maya ay nagtatawanan na ang mga ito. Napatingin siya sa wristwatch niya. Oras na para umuwi. 11:00 pa lang naman pero nakakaramdam na siya ng antok. Nagpaalam na siya kay Christine. Hinanap niya rin ang kapatid nito para sana magpasalamat. Napangiti siya nang makita ito na kausap ang isang babae. Lalapitan na sana niya ito nang biglang umalis sa kinaroroonan nito. Papunta ito sa table nila Zek at naupo pa ito. Kausap nito ang lalaking naupo kanina sa mesa nila Zek. Iniisip niya pa kung magpapaalam ba o hindi na dahil nandoon si Carlo. Ayaw na sana niyang lumapit pero sa huli ay nilapitan niya pa rin ito. Hi Jana. Tawag niya. Napalingon silang lahat sa kanya. Napatitig siya sa kausap ni Jana. Oh May. Ang gwapo pala nito. Kahawig nito si Chai Hansen ng Shadow Hunter na paborito niyang panoorin. Tumayo ito. Binigyan siya nito ng matatamis na ngiti. Napatingin siya sa dibdib nito. Bakas na bakas kung gaano ito kakisig. Bigla siyang napalunok. Stella, right. I'm Sebastian. Anito at inilahad ang kamay. Boss natin dear. Ani Jana kaya napatingin siya rito. Nahiya naman siya bigla. Ito pa ang unang naglahad ng kamay. Pinahid niya muna ang kamay saka nakipagkamay sa boss. Oh I'm sorry. I didn't know. Nahihiyang sabi niya. Anyway nice to meet you sir. Matamis na ngiti ang iginawad niya rito. Napatingin siya sa kamay niya na hawak-hawak pa rin ito. Mukhang ayaw yatang bitiwan kaya gusto niyang matawa. Napakagatlabi pa siya. Napabitiw siya nang biglang sumipol si Axel. Napatingin siya sa gawin nito. Lalo na sa katabi nito. Hindi na maipinta ang mukha. Tama ba ang nakikita niya? Is he jealous? Hinarap niya si Jana upang magpaalam at nagpasalamat na rin. Nag-alok din ang bagong boss niya na ihatid siya pero tumanggi siya dahil may dala naman siyang sariling sasakyan. Kita niya sa gilid ng mga mata niya na titig si Carlo sa kanya. Maya-maya ay may ibinulong ito kay Axel. Tumango-tango naman ito. Papalabas na sana siya nang marinig ang boses ni Zek. Tumigil siya saglit pero hindi nagtagal ay hinakbang niya ulit ang mga paa palabas. Kaibigan pa rin naman niya ito pero ayaw pa rin niyang pansinin ito hanggat hindi pa sila nakakapag-usap ng pinsan niya. Dire-diretso siyang naglakad palabas at hinanap kung saan niya ipinark ang sasakyan niya. May palatandaan naman siya kaya hindi na siya nahirapang hanapin kahit sa sobrang dami ng sasakyan. Nasa parteng dulo ng parking lot ito. Akmang bubuksan niya ang sasakyan nang may biglang humaklit sa kanya at sinandal siya nito sa pader. Napaaray siya nang tumama ang braso niya sa pader. Tiningnan niya sa mukha ang taong iyon. Napasinghap siya nang makilala ito. Hindi gaanong maliwanag sa parteng iyon pero kilalang kilala niya ito. Carlo. Gulat na sabi niya. Tumitig ito sa kanya. Wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito. Blanko lang. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla siyang siilin nito ng halik. Literal na natigilan siya dahil sa pagkabigla. Nang mapansing hindi siya gumagalaw ay tumigil ito. Agad siyang nakabawi at pilit na tinutulak ito pero hindi man lang nagpatinag. Muli ay sinakop nito ang kanyang labi na mas lalong nilaliman nito dahil sa nilalabanan niya ng hampas sa dibdib. Hinapit lalo siya nito palapit sa katawan. Parang batang sabik na sabik sa kinakain niya. Napakainit ng pader pero mas mainit ang mga halik na hatid ng binata. Nalalasahan niya ang alak na nainom nito.
Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na yon. Parang gusto na niyang tugunin ang mga halik nito. Hindi na niya natiis at tinugon niya ito. Nang maramdaman itong tumugon siya, ay napangiti ito at sandaling binitiwan nito ang mga labi niya. Tinitigan siya nito. Nahiya tuloy sa ginawang pagtugon. Muling sinil siya nito ng halik at bumulong sa kanya. I missed you. Namamaos nitong bigkas. Nagdala na naman ng kilabot sa puso niya ang mga sinabi nito. Para namang nabuhay ang natutulog niyang damdamin na ilang araw nang nananahimik. Pagdating sa binata ay mabilis pa sa 4:00 siyang bumibigay. Bakit ganoon? Napasinghap siya nang muling sakupin nito ang labi niya. I missed you too. Nais niya sanang isagot. Bigla siyang napatigil sa pagtugon nang may narinig na mga boses. Pamilyar ang mga boses na yon, partikular na sa babaeng nagsasalita. Naramdaman niya ang pagbitiw ng binata sa pagkakahalik sa kanya. Tumitig ulit ito sa kanya at isang mabilis na halik ang iginawad sa kanya. Get in. Utos nito sa kanya at tumalikod na. Agad na tumalima siya papasok ng sasakyan. Natanaw niya ang binata na tumigil sa paghakbang dahil may lumapit. Natigilan siya nang makita si Lorraine. Kaya pala pamilyar ang boses ng babae. Nakita niya rin sina Axel at Zeke sa likod nito. Buti na lang at hindi sila naabutan ng mga ito. Kung hindi ay baka kahihiyan ang abutin niya. Hindi niya muna pinaandar ang sasakyan dahil nakaharang pa ang mga ito. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Halatang may pinagtatalunan ang mga ito. Kita niya ang panakanakang tingin ng binata sa sasakyan niya. Maya-maya ay nakita niyang inakay ng binata ang nobya nito. Hinawakan niya ang mga labi niya at pumikit. Pakiramdam niya ay hinahalikan pa rin siya ng binata. Napabuntong hininga siya. Alam niyang bawal pero hindi niya mapigilan ang sarili pagdating sa binata. Ngayon nga lang siya umibig. Sa lalaking taken pa. Sana siya na lang ang nasa lugar ni Lorraine. Sana. Nang hindi na niya matanaw ang mga ito ay agad na niyang pinaandar ang sasakyan at pinaharurot na ito. Parang nakaramdam siya ng sakit ng ulo sa kaiisip sa nangyari sa kanila ng binata sa parking lot. Nang malapit na siya sa kondo niya ay nakaramdam siya ng gutom. Agad na naghanap siya ng pwedeng mabilhan ng pagkain. Wala pa naman siyang stock na pagkain. Nang matanaw ang isang restaurant ay agad na dumiretso siya sa parking lot nito para pumarada. Pababa na siya ng sasakyan nang makaramdam ng hilo. Marahil sa alak na nainom niya kanina galing kay Axel. Ladies drink lang naman ang ininom nila ni Christine. Sumandal muna siya saglit at lumabas na. Dahil nga siguro sa alak. Napailing na lang siya. Papasok na siya nang bigla siyang napahawak ulit sa ulo. Nahihilo na naman siya. Ganon ba katindi ang epekto ng alak na yon? Bigla naman siyang dinaluhan ng guard nang mapansin siya nito. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalala nitong tanong. No. I mean, I'm okay. Medyo tip silang manong. Inalalayan muna siya nito para umorder. Tinake out niya na lang ang inorder na pagkain at umuwi na. Mabuti na lang din at nakapagmaneho pa siya ng maayos. Pagkalapag ng pagkain sa mesa, ay tinungo niya agad ang kwarto at nagpatihulog na sa kama. Hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nagising siya kinabukasan dahil sa alarm clock na nasa gilid niya. Napadaing siya nang biglang sumakit ang tiyan niya. Saka lang niya naalalang hindi na pala siya nakakain pagdating dahil natulog na siya. Pupungas-pungas pa siya nang bumaba ng kama. Agad na tinungo ang direksyon ng towel at dumiretso sa CR. Bago pa man siya makapasok ay nakaramdam ulit siya ng hilo. Napahilot siya sa sentido niya. Nakaramdam din siya ng paglalaway. Hindi niya tuloy maintindihan. Dahil ba yon sa alak na nainom kagabi? Binilisan niya ang pagligo dahil panay na rin ang pagkalam ng sikmura niya. Pagkatapos niyang maligo ay tinungo niya ang kitchen para tingnan ang binili niya kagabi. Inamoy niya iyon. Mukhang hindi pa naman panis. Agad na ininit niya ito at nagsalang ng kanin. Nagtimpla muna siya ng kape at tinungo ang salas. 6:00 pa lang naman kaya naisipan niyang manood muna ng series. As usual. Shadow Hunter pa rin. Wala kasing bagong Korean drama. Halos lahat ay napanood na niya. Naalala niya tuloy ang mukha ng bagong boss niya sa bar
nang makita si Chai Hansen. Kahawig niya talaga ito. Napailing tuloy siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumayo siya at tiningnan ang kanin kung luto na. Agad na nagsandok siya ng kanin at dinala sa salas. Mas gusto niyang kumain sa salas kasi may pinapanood siya. Saktong 7 nang matapos siyang kumain. Malapit lang naman ang pinapasukan niya kaya hindi naman siya nagmamadali. Hindi kagaya pag nasa Valenzuela siya na maaga pa lang ay gising na siya. Tinungo niya ang closet at naghanap ng masusuot. Wala naman kasi silang uniform sa opisina nila. Hindi rin niya alam kung bakit. Itim na skirt ang pangbaba niya na hindi aabot ng tuhod at overlap v-neck with sleeve ang napili niyang pangtaas. Korean-inspired ang halos lahat ng damit niya na nasa closet. Napangiti siya sa sarili nang makita sa salamin ang kabuuhan. Parang inspired talaga siyang pumasok ngayon. Hindi niya alam kung bakit. Dahil ba sa nangyari sa kanila ng boss niya?